Hindi lang naman sila pati mga congressman. Alam po ninyo, eto, ang congressman po 300 po 'yan. Napakahirap po na mangampanya tayo against sa congressman. Pero ganito po kasi ang epekto. Makinig lang po kayo, sa mga nagsabi na pati congressman. Kokonti lang po tayo, dapat sumentro po tayo sa dapat sentruhan. Ganito po ang mangyayari niyan. 'Pag sila po, mas marami pong Duterte ang pumasok. Eto po kasi ang history ng midterm election. Usually po, ang midterm election, lagi po yan nakukuha, majority po na nananalo sa midterm election, majority po na nananalo yung kasalukuyang nakaupong gobyerno, 'no? Usually po yan. Si Duterte nung siya nakaupo, 0 po yung kalaban. Siniro natin yan, 8 diretso sa inidoro. Okey. Ngayon ano po ang point ko, 'pag nanalo po tayo, hindi po yung nakuha po natin majority, halimbawa 8 po o 9 o mas maganda 10, nakuha po natin. Yung congressman po baliktarin po yan. Alam na ng mga congressman na yung suporta ng Duterte buhay na buhay pa. Unti-unti na po yan kasi hindi na nila kinakailangan yung pera ng Marcos Romualdez, nanalo na sila, 'di po ba? Unti-unti nang babaliktad yan papunta kay Inday. Hindi po natin problema yung mga congressman. Sa kasaysayan po ng mga congressman kung sino po yung liyamado, kung sino po yung panalo, puwede pa rin kahit sumuporta sila pero nakasuporta na kay Inday yan. Ang dali lang pong pabaliktarin ng mga congressman. Tsaka hindi po sila nagpapasya sa impeachment kahit po ilan ang isampa nila, nakakatatlo na sila, 'di ba? 'Pag pumunta po yan, napunta po yan sa Senado, mga senador po ang magpapasya kung tatanggalin nila si VP Sara o hindi. At taon-taon puwede nilang gawin 'yan. Ngayon ano po epekto 'pag ang binoto natin mga BBM senators? Ang isip nila wala na talagang suporta ang mga Duterte. Kaya na nating gawin kay Inday yung gusto nating gawin. Liligwakin na nila si Inday, pati po yung mga senador. Hindi niyo nga maipanalo yung Senado, wala na kaming bilib sa inyo. Hindi na po sila matatakot sa boto ng mga Duterte. Ang kinakailangan po natin show of force ngayong 2025. Show of force po 'yan dahil 'pag natalo po tayo diyan, talagang isusulong po nila na ma-eliminate si Inday para sa kanilang bata. 'Yan ba nililihim pa ba yung bata nila? Para sa bata nilang kay Martin. 'Yan po 'yun. Kaya ang tunay na labanan po ngayon, itong Senado sa 2025. 'Pag hindi po natin pinasok 'yan, alam ko po marami naniniwala kay Duterte, kaya lang ang dami po, Ang dami pong maka-Duterte na sinisiraan yung mismong mga kandidato natin para lang ipasok yung paborito nilang kandidato. Sakim ba, sakim. Hindi maka-Duterte talaga yang mga yan, personal interest yan. Yung mga daya po na yan, alam niyo po, ipaubayan niyo po sa mga kandidato yung daya. May resources po yung mga kandidato, hindi naman tatakbo yan mga yan, kung wala silang resources. Ngayon kung kaya kayong dayain, wala talaga kayong karapatang umupo. Eleksyon pa lang nadadaya na kayo, papaano pa sa mga aktuwal? Harap-harapan po dugasan dito, senador na nga, umiiyak pa. Kapatid na nga ng pangulo sinasabi, umiiyak pa. Bakit? Sa BICAM, nababago ninyo. Alam na nila yung nangyayari sa BICAM, Si Martin at saka si Saldico ang nasusunod, pero hindi pa rin nila maawat. Harap-harapan yun. Kaya kung sasabihin yung madadaya, di walang karapatan talagang manalo. Kaya palang dayain. Dahil po, kahit nakaupo na sila, matindi po ang dugaan. Kaya po, iboto po natin. Hindi naman po
Matagal na pong pulitiko si Tatay Digong, eh. Alam niya po kung ano yung makakatulong sa kanya, kung sino po yung makakatulong sa kanya. At ah, maganda po yung batting average natin pagdating po sa mga PDP senators. Isa lang po yung guest candidate pa, yung nag-PDP-PDP-han pero dilawan talaga, si Tol. Siya pa yung unang bumaliktad. Dati pa yan, eh. Uso po ang linlangan. Kahit nakaupo ka na, puwede kang linlangin ng harap-harapan. Kung kaya kang dayain sa eleksyon pa lang, lalo kang dadayain pagdating diyan. Kaya hindi po sa'kin usapin yung pandaraya, gawin po natin yung boto natin. Alam niyo po yung nagpapalaganap ng daya, sasabihin niyo lang sa sarili niyo, "Bakit pa ako boboto? Dadayain rin lang." Wag pong gano'n, defeatist po 'yan, eh. Tungkulin natin, sige, ayan yung mga ganyan mga salita, ayaw niya ng artista, 'yan nga, hindi na po uso 'yan. Kung Duterte ka talaga, 'no, kung Duterte ka talaga, iboboto mo yung mga kailangan po ni Sara Duterte ng numero. Huwag kayong magpalaganap dito ng mga hindi niyo iboboto yung mga inano ni Duterte. Hayaan ko lang po yung puwede niyo bang isingit, pero yung sasabihin niyo rito na huwag niyong iboto yung mga sinusuportahan ni Duterte, huwag kayo dito. May pinoprotektahan po kami, protect the Dutertes, lalong-lalo na si VP Sara. Ngayon kung ayaw natin 'yan, huwag kayo dito. Hindi na po uso 'yan yung ano, kita niyo ginagawa nila, sila ba nag-iisip sila, hindi ko iboboto artista. Nariyan sa kanila si Bong Revilla, si Lito-Lito, Lapid-Lapid. Congress people aligned sa Duterte ang i-promote natin. Yung mga congressman, kayo na po bahala diyan. Basta yung atin, so far yung alam ko, 'di ba? Epanaw, Duterte Youth, kahit si Kitty iboboto ko balang araw kung sakaling tatakbo. Grabe po 'tong mga ano, ngayon si Kitty na binabanatan, niyo wala kayong ano, hindi naman politiko pa yung bata, dinadamay niyo pa. Produkto daw ng nakaw yun si Kitty. Both straight PDP, lahat ng tinaas ni Pirardi. Huwag iboto yung pipirma na impeachment, correct. Kung ngayon pa lang hindi na sila kakampi ng Duterte. Ayan po, 113 United Frontliners. Mamili po kayo diyan, tsaka yung PPP pa, PPP. Mga Duterte, isa lang po baka sumobra kayo ng pagboto sa party list, eh. Isa lang po ang iboboto nyo. Inis ako dito kay Imee kasi harap-harapan pa ring umuunyango para makauto ng paunti-unting DDS. Hindi po natin iboboto na yan. United Frontliners Party List ng OFW. Kibuloy, Marcoleta, Chavit Singson, Vic Rodriguez, Bongo, Bato de la Rosa, Attorney Bundok, Epe Salvador, Attorney Lambino at Attorney Hinlo. PDP lahat kami. 16 years old ako na mag-martial law. Nagulat ako ngayon. At para yung pamilya na yan bumalik para gantihan tayong mamamayang Pilipino sa pagpapalaya sa kanila, mas masahol tong peking Marcos na to. Alam nyo, Duterte po yan eh. Kasi dinurog ng Duterte yung kalaban nila eh. Yung vlogger ni BBM, binabanatan mga vloggers ni Duterte kasi wala naman silang ibibida sa projects at palakad. Yun po ang mali eh, di ba? Kami po naging vlogger ni Tatay Digong. Pinagtatanggol po namin siya kasi binabanatan yung project ni Tatay Digong. Ang dali pong ipagtanggol ng mga proyekto ni Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Nakikita, nararamdaman, naaamoy. Totoo pong mga proyekto, hindi po hukay. Hindi po, ramdam po ng mga tao. Ang dali pong ipagmalaki ni Tatay Digong nung panahon niya. Vloggers po ni Tatay Digong, ang dali pong ipagmalaki. Kasi simple lang eh. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Ganun.
Walang skyway, nagkaroon ng skyway. Alam niyo, yung experience po na yun, yung una ko pong daan sa skyway kasi produkto po ako niyan, eh. Yung A. Bonifacio mula po sa Balintawak, mula po sa Bulacan, isa lang po ang daanan. Tagal ko pong naging estudyante, ang tagal ko pong yung mga unang trabaho ko pagluluwas kami, diyan lang po lahat ang daan. Nagkaroon ng skyway, grabe, nasa baba na lang natin yung traffic, oh. Ini-imagine ko, eto yung A. Bonifacio, mula Balintawak hanggang sa dulo ng A. Bonifacio, grabe yung traffic diyan. Tumatakbo lang ba si BBM para paunlarin ng Pilipinas o nakawan lang uli? Ako po, ngayon, ang realization ko po, baka nagsitakbo 'tong mga Marcos na 'to para hindi na po magalaw yung yaman nila, eh. Ma-dismiss yung mga kaso, yung mga yaman nila mapanatili nila sa kanila kasi totally wala pong alam, eh. Biruin mo yung pronouncement ni Imee, kaya talagang prophetic 'to si VP Sara, eh, hindi marunong magpresidente, nakikita natin ngayon. Anong sabi ni Imee? "Wag niyo namang ipahamak yung kapatid ko." Nakakatuwa na ang tanging naipagmamalaki po ni BBM yung mga tinuloy niya na may mga budgeted na program ni Tatay Digong. Tapos kung makakantyaw 'tong mga 'to akala mo ang laki nung nagawa. Okey lang po 'yan, hindi namin kayo pipigilan. Ipagmalaki niyo po. Natutuwa nga kami, dapat nga po ganyan talaga, eh. Kasi 'yan yung campaign promise niya, itutuloy niya, eh. Eh, sa salita pa lang po extension, hindi naman po kanya talaga. Dalawa po yun, eh, 'di ba? Inamin niya na mas concern lang siya na iligtas yung kapatid. Ikalawa, alam niyang wala pala. Biruin mo presidente sasabihin niyo na 'wag ipahamak, paibangon ng kalamabahong pangalan na parang basahan, sabi ni Ate Mangga. Tinanong ko na po dati 'to, sino po ba dapat pasalamatan yung alam niyo po hindi po sa'kin hindi po kami insecure kaming mga Duterte. Ituloy niyo, 'pag natapos ariin niyo, wala po kaming problema. Secured po si Pangulong Duterte, pinakamalaki pong programang Build, Build, Build. Eh, kayo lang naman po dahil sa kawalan po ninyo, kayong mga BBM supporters, dahil po sa kawalan ninyo na maipagmamalaki, 'no, ang tendency niyo, imbes na ipagmalaki niyo lang yung natapos, kakantyaw pa kayo. Eh, sa kasawiang palad, mga tinuloy niyo lang yung mga proyekto, wala naman pong problemang ipagmalaki niyo. Dahil kayo tumapos, walang problema. Yun nga ang gusto namin, eh, tapusin niyo yung mga hindi natapos. Bakit gano'n po, Boss Buds, na dinadami ng ginawang pagbabago sa Pilipinas ni Pangulong Duterte, maraming Pilipinong kumakalaban at hindi nagpapasalamat? Sino po nagsabi na maraming Pilipino? Makinig po kayo sa mga nagkakalye survey. 'Pag nanood talaga kayo sa media, talagang maraming Pilipino, eh, media, eh, kalaban yung media, eh. Ako po, sumasakay ako ng taxi, sumasakay po ako ng mga Grab, ramdam po nila. May nasakyan nga kami, loyalist pa ng tatay, pero binabanatan si Bongbong. Kung ang lagi niyong babalikan, kasalanan ni Duterte, bakit hindi niyo pa ibigay kay Duterte? Kaya niyang lutasin 'yan. Noon nga merong giyera, merong pandemya, sunod-sunod na malalakas na bagyo. Tapos ngayon ibabalik niyo, "Ano nangyari nung 2016 to 2022? 'Di ba? Oo, sinabi ng vlogger namin 'yan, eh." Akala mo naman 'di namin alam. Isa lang ang tono ninyo, hindi mo original 'yan. Alam ko mga original na sinasabi dito at alam ko kung galing lang 'yan sa mga bobo niyong vlogger. Baba lang 'yan, eh, kita niyo pare-pareho. Isisi lahat sa Duterte. Lutasin niyo yung problema ngayong 2024. Sabihin mo sa presidente natin, lutasin niya yung problema ng 2024. 'Wag yung balik kayo ng balik
Sabihin niyo sa mga vlogger niyo, lutasin niyo yung problema ng 2024. Ngayong December dapat mababa ang palitan ng dolyar ngayon. Bakit? Baha dahil na usually nagpapadala yung OFW ngayon, December. Bakit tumataas ngayon December? That is abnormality, hindi po siya normal. Yung sinasabi mo normal na tumataas yung dolyar kumpara sa piso, hindi po rin normal yun. Hindi ako naniniwalang normal yan. Ngayon eto, bakit siya abnormal? Dapat siyang lutasin. Alam niyo po ba 'pag tumaas ang presyo ng dolyar, tumataas po yung utang natin. Bakit ko isisisi sa admin? Kasi nasa kanila yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung ako may kontrol ng Bangko Sentral, eh, di ako sisihin mo.